begin with prayer and then we will go to the lecture. Let's pray. Diyos namin, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Niluluwalhati ka namin at sinasamba. Hinihiling po namin ang paggabay niyo sa amin tungkol sa doktrina ng justification, sa napaka-importanteng katuruan tungkol sa pagpapawalang sala at pag-aaring ganap. Hinihiling po namin ang paggabay mo sa pag-aaral namin, maintindihan namin kung ano yung tinuturo sa Roman Catholic Church at ganoon din sa amin bilang mga protestante, bilang mga naniniwala sa Reformed doctrine ng justification. Mapanariwa sa amin to, ma-distinguish namin to, umasa kami dito at ma-refresh kami dito kung nasaan ba yung pag-asa namin. Nihiling namin ito, alang-alang kay Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po ulit sa mga kasama natin at ganoon din sa mga nakahabol na sasama. Didiretso po tayo sa lecture proper natin. Last Monday, ang pinag-aralan natin ay yung Introduction to Roman Catholicism. Dinaanan natin last Monday yung history ng Roman Catholic Church, paano ito nabuo, paano ito tumalikod sa faith, at ganoon din kung ano yung mga confession ng Roman Catholic Church. Ngayon naman, pupunta tayo sa isang specific topic. Yung specific topic na yun, isa ito sa mga main contention natin regarding or against sa Roman Catholic Church. Meron tayong iba't iba talagang mga hindi pakikipagkasundo sa Romano Katolikong Iglesia, pero hindi lahat ng disagreement natin sa kanila ay major. Hindi lahat ng disagreement natin sa Roman Catholic Church ay major, kaya importante na ma-pinpoint natin sa simula pa lang ano yung mga main na disagreement. So pinagkaiba natin sa doctrine ng Roman Catholic Church at isa ito sa pinaka-heart, nasa pinaka-puso ng difference ng Protestants at ng Roman Catholicism. At ito yung katuruan regarding sa justification. Naalala nyo, isa sa mga 5 solas ng Reformation ay yung tinatawag na justification by faith alone. Isa yan sa mga pinaka-controversy at difference sa Roman Catholicism. Alam nyo, yung ibang mga solas, kayang sabihin yan ng Roman Catholic Church. Kayang sabihin ng Roman Catholic Church sa kanilang doctrine, Soli Deo Gloria. They can say that. Kayang sabihin ng Roman Catholic Church, sola gratia. Ayan. By grace alone. They can say that. Naniniwala rin sila sa biyaya. Pero, dito na medyo magkakaroon ng striking difference. Pagdating na sa solus Christus, they can formally at technically say that as well. Si Kristo lang. Pag nakausap natin ang mga aral na Romano Katoliko na nasa ilalim ng alam nila yung pinaniniwala ng doktrina nila, they can say that. Si Kristo lang ang tagapamagitan. Pero dun sa dalawang natirang solas, dito yung sharp distinction natin. Ito yung hindi kayang sabihin ng isang Roman Catholic na alam yung doctrine nila. Kayang sabihin ng Roman Catholic, Soli Deo Gloria, Sola Gratia, Solus Christus, pero yung hindi nila masasabi, Sola Scriptura. At hindi rin nila masasabi, Sola Fide. At yun yung pag-aaralan natin ngayon. Sola Fide, justification by faith alone. Bakit nila ito hindi tinatanggap? Bakit nila ito hindi kinikilala? Bakit itong difference natin sa kanila? At yung isa pang difference ay Sola Scriptura regarding authority. The Scripture alone.
ito yung twin na usapin na pinagkaiba natin sa kanila. Kaya kung merong mga main contention tayo, this is it. Justification by faith alone, and sa usapin ng authority, sa usapin ng sola scriptura. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay isa lang doon, ang usapin ng justification or sola fide. Ano ba ang justification? What is justification about? What is it about? Ang justification ay tungkol sa ano yung sinasabi ng Diyos kung papaano tayo magiging tama sa harapan niya. Ano ba yung standard para sa mga tao? Throughout the Holy Scripture, ang standard sa lahat ng mga tao ay walang iba kung hindi yung moral na batas ng Diyos bilang perpektong ekspresyon ng karakter at kalooban ng Diyos. Meron tayong titignan ng mga biblical words. By the way, kaklarify ko na itong main material natin ay katulad ng last Monday ay galing sa lecture notes ni Pastor Noel sa Grace Ministerial Academy. So hindi ko ito original material. Ito ay reference doon sa Roman Catholicism lectures namin sa seminary sa Grace Ministerial Academy. So, credits ito kay Pastor Noel Espinosa. So, may titignan tayo ng mga words, biblical words, in relation para maintindihan natin ang justification. Yung unang word ay yung dikaiosune. Dikaiosune. Na ginamit yan sa Matthew chapter 2, verse 37. Ang ibig sabihin nun, it equates to righteousness, conformity to a standard. May kinalaman yung righteousness sa pagiging tama at nakasusunod doon sa moral na batas ng Diyos. Yung isa pang word, dikaios. It means righteous. It means to conform to a standard. Sa Romans chapter 3 verse 10, yan yung kinote ni Apostle Paul, galing pa yan sa Book of Psalms. Ang sabi diyan sa verse na yan, sa passage, there is none dikaios, none righteous, not one. Walang nakakonform sa standard ng Diyos. At yung pangatlong word, biblical word, ay yung dikaioo. It means to justify. Ba't natin kailangan pag-usapan yung dalawang previous words? Kailangan to para ipakita natin na yung word na to justify ay galing sa same root word nung usapin ng righteous at righteousness. Pag sinabing to justify, it means to declare righteous. Ipakita na matuwid. Ipamalas, i-anunsyo na siya ay matuwid. Kaya yung Greek word na justify ay same sa righteous. Same sa righteousness. Para ipakita in the broadest term of the word, justification has to do with getting into right relationship with God and His law. Pag pinag-usapan natin ng justification, ang ibig sabihin yan ay tama siya sa harapan ng Diyos. Nakasusunod siya sa harapan ng Diyos. Meron siyang perfect na conformity sa batas ng Diyos. Now, kailangan nating pag-usapan yon, kailangan nating i-lay down yon kasi ito yung pag-uusapan natin. Now, ano yung sinasabi ng Roman Catholic Church pagdating sa justification? Ano yung sinasabi ng Roman Catholic Church? What is their doctrine regarding justification? So, tinignan natin yung general terms. Ngayon naman, galing sa Tridentine Council, galing sa Council of Trent, what is justification? May 6 na inirelay si Pastor Noel na summary kung ano yung tinuturo ng RCC regarding justification. Ito yung 6 na yan. Una, ang justification para sa kanila
ay kailangan may nagbago. It involves inward transformation para ituring siyang matuwid. Pangalawa, yung sanctification, word din natin yan, di ba? That's a biblical word, that's a theological word. Yung word na sanctification, yan daw ang dahilan kung bakit i-justify yung isang tao. Pangatlo, sa Roman Catholic Church, ang justification ay isang process. Isa itong proseso. Hindi ito isang beses lang nangyayari, ito'y tumatagal na klase ng proseso. Pang-apat, sa Roman Catholic Church, para ito sa mas matatanda, sa mga adults, yung justification, it requires preparation. Kailangan ng paghahanda. Panglima, ang justification sa Roman Catholic Church ay kinakarakterize ng kawalang kasiguraduhan, uncertainty, at inequality, hindi pantay-pantay ang justification ng mga tao. Ay, ng mga quote-unquote Christians, according sa Roman Catholic Church. At lastly, ang justification sa Roman Catholic Church ay nauulit. It is repeatable. So, tignan natin yan, himay-himay natin yan ng briefly, itong 6 na tinuturo ng Roman Catholic Church. Isa-isayin natin sila. Una, para sa kanila, ang justification, it involves inward transformation of the person justified. Para sa kanila, hindi lang kapatawaran ng kasalanan ang justification. Kung hindi, quote, galing ito sa Catholic Encyclopedia, but also sanctification and renovation of the interior man by means of the voluntary acceptation of sanctifying grace and supernatural gifts. Para sa kanila, ang justification ay may nabago sa'yo. At tinanggap mo yung pagpapabanal ng Diyos. Another quote, God makes us just, but the gift of His grace which renovates the soul inwardly adheres to it as the soul's own holiness. May renovation. Kaya para sa Roman Catholic Church, ang usapin ng justification kabilang ang pagbabago. Ano pa? Para sa Roman Catholic Church, yung inner quality ng righteousness, ibig sabihin nun, personal righteousness. Tinatawag yun na sanctifying grace or habitual grace. According to them, yung sanctifying grace na yon ay hindi lang formal cause, kung hindi it's the only formal cause para tayo ay pawalang sala. In short, mapapawalang sala ka kung banal ka. Papatawarin ka kung banal ka. Ituturing kang matuwid kung matuwid ka. Yan ang doctrine ng Roman Catholic Church pagdating sa justification. Ano pa? Sa usapin ng justification ng Roman Catholic Church, it's a process. Isa itong proseso. Again, sa Catholic Encyclopedia, it denotes that change or transformation in the soul by which man is transferred from the state of original sin in which, as a child of Adam, he was born, to that of grace and divine sonship through Jesus Christ, the second Adam, our Redeemer. Kaya para sa RCC, nagpapatuloy ito. Hindi ito isang beses lang. Isa itong tuloy-tuloy na pagbabago. You are justified because you are changing. You are being justified, kung magagamitin natin yung mas proper at technical word. Hindi sila justified, past tense, they are being justified, continuous. At
Sa mga adults, may difference yung adults saka baby sa kanila eh. Sa adults, ang justification, it requires preparation. Kailangan ng paghanda. Kasi yung, basahin ko na muna yung quotation. While in baptism, infants are forthwith cleansed of the stain of original sins without any preparation on their part. Sa mga baby daw, sa mga sanggol na binaptize water baptism, natanggal yung original sin sa kanila kahit wala silang preparation. Pero, the adult must pass through a moral preparation, which consists essentially in turning from sin toward God. Kailangan may gagawin yung isang adult para siya ay ma-justify. Now, pag tinanong natin, anong gagawin ng isang adult kapag lumapit siya sa Roman Catholic Church para siya ay ma-justify? Pag sinabi ng isang makasalanan, tinanong niya ang pari o tinanong niya ang kung sino man ang may posisyon sa loob ng Roman Catholic Church or seminarian, how can I be justified? Ito ang sagot. Una, kailangan mong manampalataya. Pangalawa, kailangan mo ng pagsisisi at magbagong buhay ka. Pangatlo, kailangan mong bautismahan. Ito yung mga necessary steps sa Roman Catholic Church bago ka ma-justify. Kung ikaw ay adult. Sinasabi nila na important ang faith. According to them, isa yan sa pinaka-primary, the beginning and foundation and root of all justification according to their teaching. Pero kailangan mo pa ng genuine sorrow. So I would interpret this as repentance. Pero hindi lang repentance, kung hindi obedience pa, observing the commandments of God, the renewal of life. At hindi lang yun. Hindi ka lang nagsisi at manampalataya at magbagong buhay. Kailangan mo pang bautismuhan para ikaw ay ma-justify. Para sa kanila, yung baptism of water ay paglilinis na literal sa kasalanan. Andoon yung biyaya para sa kanila. Nandoon sa tubig bautismo. So ito yung tatlong ways or preparatory steps para ma-justify ang isang tao in their teaching. Ano pa? Ang justification ng Roman Catholic Church ay characterized by uncertainty. Hindi mo sigurado kung justified ka. Hindi mo sure. Sabi sa Council of Trent, chapter 9, no one can know with infallible certainty of faith that he has received the grace of God. Kaya dito nagkakaroon ng difference ang Reformed faith, ang Protestant faith, na pwede tayo magkaroon ng assurance of salvation. Pero for them, no, you cannot. Pero hindi lang uncertainty, o hindi inequality pa. Hindi pantay-pantay sa Roman Catholic Church ang lahat ng ginustify. Hindi sila equal. There is inequalitas. Sabi ng Canon 24, isa Council of Trent po yan. If any saith that the justice received is not preserved and also increased before God through good works, and kung sino man ang nagsasabi na nadadagdagan ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa, but that said works are merely fruits and signs of justification obtained, but not a cause of the increase thereof, let him be anathema. Antindi. Sabi nila, kung sino man ang magsabi na ang good works ay bunga at senyas ng pinawalang sala, pero hindi nila sinasabi na nadadagdagan ang justification dahil sa good works. Kung sino man ang nagsasabi niyan ay sumpainawa, excommunicated, anathema, accursed.
So, ganyan katindi yung language ng Roman Catholic Church pagdating sa justification. Para sa kanila, mas higher degree ang justification ng mas maraming good works. Mas mababa ang justification ng mas konti ang good works. May increasing, merong development ang justification para sa Roman Catholic Church. And lastly, ang justification for them is repeatable. Repeatable. Nauulit-ulit. According to them, I quote, the same process of justification is repeated in those who by mortal sin have lost their baptismal innocence. So, step back ako ng konti. Kapag ang isang baby ay binautismohan sa Roman Catholic Church, for them, nahuhugasan nun yung original sin. Pag sinabi natin original sin, yun yung kasalanan na minana kay Adam na tinatawag natin na imputed guilt. May guilt na impute sa lahat ng mga tao. Kapag binautismohan daw isang baby, nahuhugasan na yon. Pero, so ibig sabihin, justified na yung baby, no? So, yan yung tinatawag sa kanila na baptismal regeneration. Pwede rin natin sabihin na for them, may baptismal justification. Pero, itong baby na RCC na binautismohan, lumaki siya at nakakommit siya ng mortal sin. Ang gusto ko rin i-remind sa Roman Catholic Church ay may dalawang klase ng sin. May venial sin, ito yung mga mas mababang kasalanan, at may mortal sin, ito yung mga nakamamatay na kasalanan. So, si baby, RCC, ay lumaki at nakakommit siya ng mortal sin. Ang sabi nila, nawala na yung epekto ng baptismal innocence nila. Kaya, with this modification, the sacrament of penance replaces baptism. Kaya ito na yung pupunta na sila sa confessional booth sa may pare, tapos i-confess nila yung kasalanan nila, tapos magbibigay yung pare ng mga good works or mga pwede nilang gawin na mga ceremonies para magpapa-under naman sila ng panibagong sacrament of penance. At kapag nagawa nila yun, justified na sila ulit. So, nauulit-ulit. Kapag yung same na tao na yun, nakakommit na naman ng mortal sin, nawala na naman justification niya. Undergo ulit siya ng sacrament of penance, babalik ulit yung justification niya. Ganyan. Ang justification sa Roman Catholic Church, it is repeatable. Nauulit-ulit siya. At itong same doctrine ay tinuturo sa kanilang catechism. So, that's sa catechism ng Roman Catholic Church. Catechism nila noong 1989, justification is not only the remission of sin, but also the sanctification and renewal of the interior man. Same na same. Inuulit-ulit nila. Ang justification para sa kanila, hindi lang pagbura ng kasalanan, kung hindi pagpapabanal. It's mixed. 1990, birth year ko pa yan. 1990, justification detaches man from sin, which contradicts the love of God and purifies his heart from sin. It frees from the enslavement of sin and it heals. 1992, justification is conferred in baptism, the sacrament of faith. It conforms us to the righteousness of God, who makes us inwardly just by the power of His mercy. Yung, pansinin niyo yung word na conform. Ang justification sa kanila ay sa pamamagitan ng baptism at sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. 1995, the Holy Spirit is the master of the interior life by giving birth to the inner man. Justification entails the sanctification of his whole being. Actually, ang daming magagandang phrases, no? Sa Roman Catholic Church, pwede nating sabihin yan eh. The Holy Spirit is the master of the interior man, interior life. Amen. By giving birth to the inner man, amen. Pero dito tayo hindi mapapa-amen.
Yung justification entails the sanctification of his whole being. Ang justification daw, kasama at kahalo doon yung pagpapabanal sa kaniyang buong pagkatao. Now, ito yung isa-summarize lang natin yung mga nadaanan natin. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Justification is effected through the sacrament after due preparation. Para sa kanila, merong preparasyon na kailangan. Pangalawa, it involves the inner transformation of the sinner. Kailangan may pagbabago. Lahat daw ng original actual sin ay washed away and he is at that moment perfectly conformable to the law of God. He is perfectly righteous. Kaya dito dugtong-dugtong yung sa usapin ng doctrine ng Roman Catholic Church. Kaya para sa kanila may tinatawag tayo na treasury of merits. May ano nga ba yun? Wala sa isip ko. Yung sobrang righteousness. Supererogation. Yan. May sobrang righteousness. Kasi pwede kang maging perfectly righteous sa harapan ng Diyos in yourself at sobra pa. This inward righteousness is the basis which God accepts him. Kailangan maging matuwid ka sa sarili mo bago ka tanggapin ng Diyos. At itong inward righteousness na to ay pwedeng mawala at pwedeng bumalik, mawawala kapag may mortal sin, at marirecover mo na naman sa pamamagitan ng sacrament of reconciliation, that is the sacrament of penance. And it is therefore impossible for anyone to have assurance of ultimate salvation. Walang kasiguraduhan sa usapin ng kaligtasan sa pagpapawalang sala. Now, punta tayo sa Reformed doctrine. At tinawag ko na siyang Reformed doctrine. Dapat Protestant doctrine siya. Kaya lang, hindi kasi lahat ng Protestant ngayon humahawak na dito sa usapin ng justification. Now, para sa Reformed doctrine, ang justification ay forensic. Hindi ito moral, hindi ito ontological. Hindi ito usapin kung gaano ka kamoral. Hindi ito usapin kung sa pagpuso mo, ang usapin ng justification ay forensic, legal. Ito ay legal na estado sa harapan ng Diyos. Hindi ito, ang concern ay yung personal holiness mo, but ano yung kalagayan mo legally sa harapan ng Diyos. It is not by infusing righteousness into them, but by pardoning their sins and by accounting and accepting their persons as righteous. Not for anything wrought in them, hindi sa kung ano man ang mayroon sa kanila or done by them, but for Christ's sake alone. Itong pinaniniwalaan natin, contrary sa Roman Catholic Church, hindi ito infusion. Yan yung word ng RCC, infused righteousness. Hinalo. Yung sa atin ay itinuring, accounting ng righteousness. Hindi dahil sa managawa natin, kung hindi sa ginawa ni Hesukristo. Hindi sa sariling katuwiran natin, hindi sa pagbabago natin, kaya tayo pinatawad. Kung babalikan natin yung word na to justify, di kayo o, ang ibig sabihin palagi na di kayo o sa scripture is to declare righteous. Kaya pag binasa mo yung even Old and New Testament, ang ibig sabihin ng di kayo o ay patunayang matuwid. Patunayang matuwid. Sino yung napapatunayang matuwid? Sa Luke chapter 10 verse 29, ito yung may lawyer na kaharap si Jesus at alala nyo, tinanong niya si Jesus. Kasi ang unang question doon ay, sabi nila, Rabbi, what is the greatest commandment?
Ano yung pinaka-importanteng kautusan? Ang sabi ni Jesus sa question na yon, love God with all your heart, mind, soul, strength, and love others as yourself. Now, binanggit ni Jesus yun yung totoong answer. Yun ang greatest commandment. Pero, etong lawyer, ang sabi sa Luke 10, verse 29, but he, desiring to justify himself, said, and who is my neighbor? Kasi para sa lawyer na to, para sa taong ito, yes, na kaya niyang sabihin, minamahal niya yung Diyos. Pero hindi niya kayang sabihin, minamahal niya yung kapwa niya. Kaya nagpatanong siya, sino ang kapwa ako? Sino yung kapwang mamahalin ko? Dito, pinakita ni Jesus lahat. Pinakita niya yung Good Samaritan. Kahit sila na ayaw mo sa kanila, kahit sila na in this world ay pinaka-kinaayawan mo ay utos ng Diyos na ibigin mo. Kasi para sa lawyer na to, I do not want to love Samaritans. Biglang binara ni Jesus, Samaritan, the Good Samaritan. At yung word na ginamit doon, he was justifying himself. Yung word na justify, dun sa Luke 10, gusto niyang ipakita na nasunod niya yung batas. Gusto niyang ipakita na inibig niya rin ang kapwa niya. Pero hindi niya inasahan yung sinabi ni Jesus, that's wrong, hindi mo inibig ang kapwa mo kasi ang kasama sa kapwa ay mga Samaritans. Ano pa? Sa usapin ng justification, ang righteousness is, ito yung word, imputed. It is imputed to the sinner. Ito ay nilalapat, itinuturing sa mga makasalanan. May dalawa tayong passages, Romans 4:7-8. Sabi dito, blessed are those whose transgression are forgiven, whose sins are, what? Covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Hindi tinuturo ng Romans 4:7-8 na may nagbago muna sa kanya bago siya patawarin. Hindi sinabi sa kanya na hindi na siya karapat-dapat parusahan kasi nagbago na siya. Ang tinuturo ng Romans 4:7-8 ay siya ay makasalanan pero tinakpan yung kasalanan. Siya ay makasalanan pero pinatawad sa totoong kasalanan. Siya ay makasalanan pero hindi na ipapataw sa kanya yung karapat-dapat sa kanya. Kaya actually sa Psalms ito kinot ulit ni Apostle Paul. Pinagpala sila na pinatawad, tinakpan yung kasalanan, pinagpala sila na hindi na parurusahan. 2 Corinthians 5:21. God made Jesus, who had no sin, to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Ito na yung sinasabi ni J.A. Packer na the divine exchange. May pagpapalit. Si Jesus na walang kasalanan ay itinuring na makasalanan para tayo na mga totoong makasalanan ay ituring na matuwid sa harapan ng Diyos. Therefore, usapin ito ng imputation. Our sins were imputed to Jesus, and Jesus' righteousness, ang katuwiran ni Jesus ay ipinataw sa atin legally. Kung paanong legally ipinataw sa atin ang kasalanan ni Adan. Legally ipinataw sa atin yung katuwiran ng Panginoong Hesukristo. At ang ground ng justification natin
ay walang iba kung hindi yung katwiran ni Jesus. Ang pinapawalang sala, ang gina-justify ng Diyos ay ang mga hindi makadiyos. Ang gina-justify ng Diyos ay ang mga hindi makadiyos. Hindi muna niya pinababanal, tapos sa kanya papawalang sala. Sinabi yan sa Confession of Faith natin. 1689, London Baptist Confession of Faith. I quote, babasahin ko yung buong paragraph. Ang sinabi dito, those whom God effectually calls, He also freely justifies, not by infusing righteousness into them, but by pardoning their sins and by accounting and accepting their persons as righteous, not for anything wrought in them. Kasama sa binasa natin kanina, or done by them, but for Christ's sake alone, not by imputing faith itself, the act of believing, or any other evangelical obedience as their righteousness. Very clear. Hindi righteousness yung faith. Hindi kahit anong evangelical obedience ang righteousness. Pero ano yung in-impute by faith? But by imputing Christ's active obedience unto the whole law and passive obedience in His death, for their whole and soul righteousness by faith. Hindi yung faith ang katwiran natin. Hindi yung evangelical obedience yung righteousness natin. Ang righteousness na ipinataw sa usapin ng justification ay ang active at passive obedience ni Jesus, which faith they have not of themselves. It is the gift of God. Ang ground ng justification ay ang katwiran ni Jesus, hindi ang katwiran natin. At ang instrument for us to have that righteousness ay faith, pananampalataya. Yan yung sinabi sa Romans chapter 5 verse 1. We have been justified, we have peace with God by faith. Pag pinag-usapan yung faith, ito ay contrary sa works of the law. Paulit-ulit yan sa Romans. Not by the works of the law. Hindi yan sa pamamagitan ng mga gawa natin sa kautusan, kaya tayo papawalang sala. Any kinds of works, maging circumcision, Old Testament works of the law. Ibig sabihin, kung yung circumcision, ang sacrament sa Old Covenant, ganun din sa New Covenant. Hindi ka ma-justify by baptism. Hindi ka ma-justify kapag nag-partake ka sa Lord's table. Hindi yan ang justifying instrument. Ang justifying instrument ay faith. Faith. Pero bakit faith? Why faith? Dahil ang pinaka-nature ng faith ay hindi tumingin sa sarili, kung hindi tumingin sa Diyos. Hindi tumingin sa sarili, kundi tumingin sa Diyos. Ang nature ng faith ay makita yung sarili niya na makasalanan at siya yung nanghihingi ng katuwiran na libreng regalo ng Diyos. Ang faith, isa yan sa mga graces ng Holy Spirit. Di ba, sa Galatians chapter 5, nakalista doon yung fruit of the Spirit. Pero hindi naman yun exhaustive eh. Pag sinabi na fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, patience, meekness, self-control. Meron pang ibang graces, di ba? Wisdom, contentment, generosity. Yun ay yung mga graces. At isa sa mga graces ng Holy Spirit ay faith. Pero anong meron sa faith na siya yung magiging instrument para patawarin tayo ng Diyos? Bakit hindi yung ibang graces? Bakit hindi tayo pwedeng ma-justify by love? Mapapawalang sala ka sa pamamagitan ng pag-ibig. Bakit hindi mapapawalang sala ka by joy? Bakit hindi ka patatawarin ng Diyos dahil sa kasiyahan?
sa Kanya. Bakit hindi tayo mapapatawad at ituturing na matuwid by self-control? Bakit hindi tayo mapapatawad at magiging matuwid sa harapan ng Diyos by meekness? Bakit hindi tayo mapapatawad at mapapawalang sala at ituturing na matuwid by contentment? Dahil meron ang faith na wala yung ibang graces. Because faith is not giving something. Faith, ang sabi ng, hindi ko na maalala kung sino, si Sam Waldron yata yung nagsabi, faith is the empty hand that asks God. Ang pananampalataya lang yung isa sa mga Kristiyanong biyaya na walang laman yung kamay niya, nanghihingi lang siya sa Diyos. Ang ibang mga Christian graces, those are good, those are fruits, those are fruits of sanctification talaga. Pero lahat yun ay may binibigay sa Diyos. Pananampalataya lang. Yung nagsasabi na wala ako mabibigay. Bigyan mo ako ng kapatawaran o Diyos. Wala akong pwedeng ibigay sa iyo. Ako ay makasalanan. Wala akong katwiran na ipapakita sa iyo. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng katwiran ni Jesus. Faith lang ang makakapagsabi nun. Hindi yan masasabi ng ibang mga graces. Maganda yung ibang graces. Pero ang sinasabi ng love, may pag-ibig ako sa iyo, O Diyos. Sinasabi ng joy, nasisiyahan ako sa iyo, O Diyos. Sinasabi ng self-control, nagpipigil ako para sa iyo, O Diyos. Sinasabi ng patience, nagtitimpi ako, naghihintay ako para sa iyo, O Diyos. May mga ginagawa. At yun ay mabuti, pero hindi yun ang instrument ng justification. Faith lang ang nagsasabi, wala akong maibibigay, makasalanan ako, O Diyos. Now, why faith? Sinagot natin yun. Pero bakit faith alone? Bakit siya lang? It is outrageous, according to Pastor Noel, to add anything to what Christ has done. Hindi mo kaya isipin na sabihin mo, nadadagdagan mo yung ginawa ni Kristo. Kaya siya namatay sa krus, bumaba sa lupa, nag-incarnate, and He went through those 33 years, and He died on the cross. It is outrageous to add anything to that. Faith lang ang nagsasabi na tatanggapin ko yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yun lang ang katwiran ko. Yun lang ang pag-asa ko. Hindi Jesus plus my evangelical obedience, hindi Jesus plus my love, hindi Jesus plus my repentance, kung hindi Christ alone. Siya lang. At yung justification sa Reformed doctrine ay it occurs instantly. Siya ay nangyayari isang beses lang. It occurs instantly at the moment of faith. Hindi na kailangang maghintay. Kung ang isang tao ay nanalig sa Panginoong Jesucristo ng totoo, nung panahon na yun, siya ay pinawalang sala, na is a legal declaration. Kailangan ng pananampalataya at ito hindi proseso.
Sound test, dinig po ako. Ayan. Patapos na, biglang nawalan kami ng internet eh. Sound test, sound test. Ayan, okay. Thank you, bro, Paul. Biglang nawalan kami ng internet. Nirestart ko muna. Ayan, anyway, nasa dulo na tayo. Nagiinit na ako eh. Nagiinit na ako sa justification eh. Tapos biglang uminit din yung internet. Anyway. Okay. Sige. Continue muna natin. Last na to eh. Yung sa Reformed doctrine of regarding sa pagiging instant and once na nangyayari yung justification. Gawa ng kaaway Deacon. Akala ko sabihin ko, gawa ng RCC eh. Joke lang. Anyway, dito sa usapin ng justification natin, ito mismo yung anathema ng Roman Catholic Church. Ito yung inanathema, ibig sabihin ay kinondemn ng Roman Catholic Church na kalagayan sa kanilang Tridentine Council. This is the Tridentine anathemas ng Protestant doctrine of justification by faith alone. Kung maaalala nyo, ipag-aaral natin nung Monday, ipinakita natin na itong council nila ay pwedeng tawagin na counter-reformation. Isa itong counter-reformation na council. Counter-Reformation Confession. Talagang binuo nila itong Tridentine Council dahil namamayagpag na yung Protestant, yung Reformed, yung Reformers. Kaya kailangan nilang magkaisa bilang sa Roman Catholic Church para i-deny yung itinuturo ng mga Reformers. At ito yung mga dineny nila nasa Canon 9 at Canon 11 ng Tridentine Council. Sabi nila sa Canon number 9, if anyone says that the sinner is justified by faith alone, strong words, let them be anathema. Ayun yung sinabi, na kung sino man ang nagsasabi, nagtuturo na ang makasalanan ay pinapawalang sala sa pananampalataya lamang, sumpain siya. So basically, excommunication ito. Basically, ito ay sinasabihan nila na hindi ligtas. Canon number 11, if anyone says that men are justified either by the sole imputation of the justice of Christ or by the sole remission of sin, let him be anathema. Kaya dito tayo nagkakaroon ng pag-iisip sa pinagkaiba nitong Council of Trent sa Vatican II. Dahil sa Vatican II, sinasabi ang mga Protestant ay separated brethren. Eh dito sa Trent, malinaw na sinabi, sumpain. Tapos sa Vatican II, ang nakasulat ay nakahiwalay lang ng mga kapatid. But it's very clear dito sa council nila. At dito natin formally nakita na nakasulat na sa papel na apostate na ang Roman Catholic Church. Tumalikod na sila formally sa totoong ebanghelyo ng Biblia. Kasi anathematize nila yung totoong turo ng justification by faith. Now, pagdating sa objections, sa usapin ng objections sa Protestant understanding, may dalawa lang tayo na titignan ngayon. Yung titignan natin na una, na
kapag itinuro mo na ang makasalanan ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo, it destroys the connection between faith and morality. That is a license to sin. Yan ang normal accusation. Kapag sinabi mong pananampalataya lang, wala kang kailangang gawin para tanggapin ka ng Diyos, si Kristo lang, hindi ikaw, lisensya yan sa kasalanan. Clear pa rin ang mga reformers na faith, justification is by faith alone, sabi ni Luther, but a faith that is not alone. Kaya hindi ito lisensya sa kasalanan. Kasi yung pananampalatayang nakapagpapawalang sala, nakapagtuturing na matuwid, ay hindi mag-isa. Yung faith lang, yung Christian grace, kung bakit tayo i-justify, pero yung faith na yun, may mga kasamahan yan. May love, joy, peace, long suffering, meekness, patience. Pero siya lang yung justifying instrument, pero hindi siya mag-isa. They always accompany the justifying faith. At isa sa mga pinakagusto ko, na na-refresh ako nung binabasa ko to, pinaprepare ko to. Itong accusation na kapag tinuro mo yung pagpapawalang sala na wala at magiging lisensya yan sa kasalanan, let us remember, yan mismo yung accusation kay Apostle Paul. What shall we say then? Shall we sin that grace may abound? Nung tinuturo ni Apostle Paul sa Romans 3, 4, 5, yung usapin ng justification, in-anticipate niya itong objection na to. Anticipated ng apostol na may magsasabi. Lisensya yan sa kasalanan. Ibig sabihin, kung nagtuturo tayo ng tama sa usapin ng pagpapawalang sala, we should face the same accusation katulad ni Paul. Kailangan maakusahan din tayo. Ano? Ang prostitute ay pwedeng tanggapin ng Diyos? Ano? Yung ex-convict ay pwedeng tanggapin ng Diyos? Ano? Karumal-dumal na makasalanan yan na kinikilala nyo sa iglesia bilang isang Kristiyano? Ano? Yan ang kailangan maging objection sa atin. Kung totoo, nagtuturo tayo ng justification, but Pastor Noel said, no one could ever raise such an objection to the Roman Catholic teaching. Walang pwedeng magsabi sa teaching ng Roman Catholic Church na, shall we sin that grace may abound? Actually, yung mismong objection na yon na nagpapatunay na apostolic yung teaching natin. Kapag inakusahan yung gospel presentation mo, pag inakusahan na makasalanan, tinatanggap ng Diyos, magiging lisensya yan kung si Kristo lang. That very objection is objection to Paul, the Apostle Paul. At kung merong mga iglesia na hindi naakusahan ng ganon, kung merong mga gospel presentation na hindi naakusahan ng ganon, kailangan natin mag-isip. Pangalawa, na objection, na yung doctrine of justification by faith alone, ito daw ay expressly repudiated sa Epistle of James. Ito yung pinagtatalo si Paul at James, si Pablo at si Santiago, na si Paul daw ay nagtuturo ng justification by faith, pero si James ay nagtuturo ng justification by works. Mababasa natin yan sa James chapter 2. Pero ang simpleng kasagutan doon, si James ay hindi concerned sa question na how can a sinner be justified before God. Hindi yun ang point niya. Ang point niya is
yung problema ng isang hindi totoong profession of faith. Kaya sinabi ni Apostle James, dyan sa James chapter 2, show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Ang point ni Apostle James ay paano mo ipakikita na ikaw ay nananampalataya. Hindi niya point na sabihin na magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos kapag may ginawa ka. In other words, what is the justification of your justification? Yun ang point ni Apostle James. Hindi niya gustong sabihin na i-contradict si Apostle Paul. Hindi niya gustong sabihin na na-justify tayo by works. Ang gusto niyang sabihin, justify your justification. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay tunay na pinawalang sala? Ang justification na pinapatutungkulan ni Paul ay before God. At ang justification na pinatutungkulan ni James ay before men. Credibility of profession. Yan ang pinatutungkulan ni Apostle James. Now, yung final, I will quote si John Calvin, dito tayo magtatapos, dahil very clear yung pagkakasabi niya dito. Galing ito sa Institutes of Christian Religion, sa kanyang institutes. Ito yung sabi ni Calvin. Sabi ni Calvin, Christ justifies no one whom he does not sanctify at the same time. Thus, it is clear how true it is that we are justified not without works. Ito yung gustong-gusto ko. Yet not through works. Ito yung full counsel of God regarding this. We are justified not without works, yet not through works. Hindi tayo napawalang sala ng walang kasama yung pananampalatayang yun. Pero hindi sa pamamagitan ng mga kasama ng pananampalataya. Kaya tayo pinawalang sala. Since, I continue, our sharing in Christ, which justifies us, sanctification is just as much included as righteousness. The Lord freely justifies His own in order that He may at the same time restore them to true righteousness by sanctification of Holy Spirit. Hindi natin tinatanggi ang necessity at togetherness ng justification at sanctification, pero hindi sanctification, hindi works ang basehan kung bakit ka pinatatawad. Kasi justified not without works, yet not through works. Salamat sa Diyos. Dito nagtatapos yung naputol na lecture natin sa justification according to the Roman Catholic Church. So, pupunta po tayo ngayon sa question and answer, discussion period bago tayo pumunta sa prayer natin mamaya. So, punta po tayo sa discussion time natin. So, pero bago po yun, pabukas po ng camera, mag-quick ano lang tayo. Buksan ko lang yung camera ko. Very quick na magpipicture. Wait lang. Ayan, okay. Ayan, sige po. Oops. Sige po, pa-open po ng camera. Tapos, mabilis lang tayo na photo.
Yan, okay. Saan ko lang yun? Sige po, para sa mga available. Okay. Sige po, 1, 2, 3. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Okay, salamat po. Punta tayo ngayon sa time natin para sa discussion. So any question o kaya naman mga realization. So pwede po tayo mag-raise ng mga discussion period natin ngayon. So pwede tayo magbigay sa chat o kaya naman ay mag-raise ng hand. Si Arvin, go bro. Hello. Good evening ulit mga kapatid. Lagay ko lang yung sa realization tas separate na questions or more so clarifications. Basta ako na rin magbasa sa realizations. So sa unang realization, yung sa stance talaga ng RCC, parang presuppositional apologetics lang din eh. Kung yung worldview mo pang RCC, ito yung common na magiging issue mo pag usapin ng righteousness or justification. Yung quantitative righteousness mo laging kulang. Yun yung makukuha mong conclusion dun. Kasi imagine mo, no, contingent sa'yo bilang tao na aware tayo no, sa total depravity, sa absolute depravity, or complete depravity. Asahan mo sa sarili mo nagagawa ka ng kabutihan para maligtas na sarili mo. Very anxiety-inducing siya in the term. Makes you prone to doubt. Kasi paano kung ikaw yung tipo ng tao na lagi na lang nagkakamali? May ganun na personality na lagi na nagkakamali, lagi na lang kulang yung ginagawa. Kaya ma-amplify lalo yun. Imbis na matulungan kayo, mas lalo kang mahihirapan. And yung sa second part naman, yung actually, yan mismo yung experience ni Martin Luther. Yun nga pas. Yun mismo yung binabanggit mo. Diba? Wala kang, alam mo sa sarili mo, may mga imperfections ka. Tapos minsan, mas lantad sila yun kumpara sa nagagawa mong kabutihan. So very very timid, or should I say very flawed talaga kung ganun yung view mo ng justification. On the other hand, yung second realization, dito talaga yung nagpapatibay sa atin kung bakit tayo Protestant. Not for the sake na maging Protestant, kundi bakit tayo mananampalataya ng Diyos. It is God who saves, not man. Therefore, it's God who has the sovereignty to decide on who to save. Once God has taken hold, made a covenant, we are more sure that He will never let go than let go. Kasi yun yung point ng parang sa buong discussion pa na nakuha kong conclusion. Na kung yung Diyos yung nagliligtas, of course, yung tao ay parte doon. Ang parte niya, hindi siya yung nagliligtas sa sarili niya, kundi siya yung nililigtas. Yun yung gusto talaga i-point out natin sa justification. Like, through grace and faith alone. Na kung ang Diyos ang gumawa nun, anong yung magiging doubt mo ngayon doon na hindi sapat yung magagawa ng Diyos? Ito, usapin natin dito yung Diyos na sovereign, Amerika ng langit at lupa, na nagtakda ng lahat ng mga bagay-bagay, mga prescribed will, hidden wills, the best wills. Ito yung point na sana makakuha natin mga kapatid na yung justification ng Diyos, ibang-iba sa interpretation ng justification na kung may bahid yung tao. So yun lang naman sa dalawang realizations ko. Talagang like, makikita na agad natin kung kanino worldview talaga yung mas may bigat or mas maganda pahalagaan. So sa questions lang naman ito lang yung mga gusto kong i-point out. Yung how do we then view the term faithfulness in the context of Christian graces? Para more or less clarification for the second one. Yung regeneration of the Holy Spirit bago repentance. And yung sa pangatlong point, siguro more on the application side. Should we anathema as pushback to them who claim we are anathema? Or should our approach be different? Yun lang naman yung questions ko pa. Yung third bro, very clear sa akin. Yung i-clarify ko lang yung one. Yung number one, ibig sabihin ay paano natin titignan ano yung itsura ng faithfulness. Tama ba? Yes, okay. Yung number two, paano yun?
Paki-clarify yung number 2. Siguro yung iniisip ko dito pas yung regarding sa regeneration of the spirit bago tayo magkaroon ng genuine repentance. Kung sa period, Okay. yun talaga yung image ng Okay. justification or yung process ng justification. Hindi pa Okay. naka-include yung sanctification. Pero yun lang yung sa process of Okay. justification. Sige bro. Mag-ask na lang ako ng follow-up bro kapag may mga nag-raise pa. So, ayun, salamat Arvin. Very good yung mga naging observations mo. Tama. Bago ko sagutin yung question, tama yung naisip mo na kung magiging honest tayo sa sarili natin at nakikita natin yung sarili nating mga kasalanan, ang magiging result ng view ng Roman Catholic Church sa justification ay anxiety, inferiority, na hindi ko nasusunod talaga lahat yung batas ng Diyos. Kung honest tayo at nakikita natin yung kasalanan natin, magiging downcast tayo. At tama yung sinabi ni Deacon Marlon, yan mismo yung naranasan ni Martin Luther. Ano siya sa sarili niya? Talagang basag na basag siya kasi alam niyang holy yung Diyos pero hindi niya masunod-sunod. Monk na siya noon. Priest na siya. Pero yung mga kasamahan niya, ng mga priest, pumupunta sa prostitute, wala lang sa kanila. So, pwedeng naging dalawa yung side. Either honest tayo sa sins natin at mababasag tayo at downcast tayo, or hindi nakikita yung sariling kasalanan at magkakaroon pa ng superiority complex. Ganun yung pwede mangyari. Kasi hindi niya makita yung sins niya eh. Makikita niya, better ako sa iba. Yan yung dalawang pwede mangyari kung naniniwala sa Roman Catholic teaching ng justification. Anyway, thank you lang doon bro. Thank you. Doon sa number 1, na question, paano natin dapat titignan yung faithfulness sa usapin ng Christian graces natin? Gusto kong i-clarify na sa Bible, Old Testament at New Testament, may tinatawag na mga righteous at may tinatawag na, kunyari si Joseph, na asawa ni Mary, tinawag siya na righteous man. Yung tatay ni John the Baptist, sino ba yung tatay niya? Zechariah? Yung tatay ni John the Baptist, saka yung nanay niya, tinawag na righteous. Si Job, tinawag na righteous. So, si Noah, tinawag na righteous. Gusto kong sabihin na yung ibig sabihin ng righteousness doon ay faithfulness. At hindi ibig sabihin ng faithfulness ay sinlessness. Kasama sa faithfulness ang repentance, kasama sa faithfulness yung paghingi ng tawad sa Diyos mismo. So, pag tinawag natin na ang isang Kristiyano ay faithful, kasama doon yung faithful siya sa pagsisisi, alam niya yung mga kasalanan niya, minomortify niya yung kasalanan niya, hindi ibig sabihin na sinless, kung hindi repentant at continuing doon sa usapin ng Christian graces. At again, may growth at may progress tayong nakikita doon. So, yun yung general answer ko sa number 1 bro. Baka may follow-up ka bago sa number 2. Siguro pinaka-follow-up ko na lang dito pas. Pag-usapin kasi ng faithfulness. Kailangan ma-realize siguro, kailangan ma-pinpoint talaga na hindi faithfulness natin pag nag-uusapan sa Christian graces lang, kundi kung paano naging faithful yung Diyos sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng faithfulness. Kumbaga, as a response lang din sa faithfulness ng Diyos. Yun lang naman yung follow-up ng Pas. Ayun, salamat bro. So, maging yung lahat ng mga graces na yon, galing din yan sa Holy Spirit. Galing pa rin yan sa banal na Spirito. Yung pangalawa is regarding sa regeneration tapos sa repentance. Lahat ng simula ng graces, katulad, kasi ako naniniwala ko yung repentance at faith ay magkasama palagi. So, bagay yung repentance, yan ay may sense ng faith. Pero lahat ng yon nagsisimula sa regeneration. Walang Christian grace na nagsimula outside regeneration. Kailangan ng isang tao ay ipanganak na muli, i-born again,
ng Diyos. Ang term pa nga doon, dalawa yung pagpipilian, born again or born from above. Yung sa John chapter 3, sabi ni Jesus kay Nicodemus, unless you are born again or born from above, you cannot see the kingdom of God. So, may pagiging pangunahin yung regeneration. Ang isang tao ay pinanganak na muli, siya ay magsisisi. Magiging result doon ay yung pagsisisi. So, baka any clarification doon, bro? Yun talaga. Ang point naman dito, pas na gusto ko rin ma-pinpoint, na yung sa unang process ng justification, wala talaga tayong kinalaman doon. Talagang all by the works of the Holy Spirit. Then, tsaka lang tayo Yes. papasok through repentance. Yung repentance, sarili talaga nating repentance. Pero hindi natin magagawa yon kung wala yung pagkilos ng naunang pagkilos ng banal na spirito. So, thank you, bro. Sa number 3 naman, na dito sa number 3, clear sa akin eh. So, ang ibig sabihin ba ng inanathema tayo ng Roman Catholic Church? Ibig ba sabihin, i-anathema natin sila dahil inanathema nila tayo? Technically, hindi yun ang reason. Hindi reason na kaya natin sila sasabihan ng anathema dahil sa ginawa nila. Kundi ang pinaka-main reason kung bakit tinuturing natin na apostate na ang Roman Catholic Church sa teaching ay dahil mali na yung gospel nila. Ang sinabihan nila ng anathema ay yung true gospel. Therefore, ibig sabihin, hindi sila naniniwala na sa totoong gospel lang justification. So yun ang magiging reason natin na para sabihin na kung sino ang totoong naniniwala na ang tao ay hindi mapapawalang sala sa pananampalataya lang. Yun yung sinabi ni Paul sa Galatians 1:8-10. If any preach another gospel, even an angel from heaven, let him be accursed. So dun sa mismong teaching nila, kung sino man ang totoong maniniwala doon, totoong false gospel yon at totoong another gospel yon. So, hindi natin sila inaanathema dahil lang tinakwil tayo, kung hindi dahil sa maling ebanghelyo nila. So, ganun yung magiging approach natin. Go bro, follow up. Siguro i-clarify ko rin sa ibang brethren. Hindi ko point dito para ma-politicize natin na dahil sila ay Roman Catholic, Protestant tayo, Yes. dapat lagi tayong magkaaway. Yes. Kasi ang pangit naman ng ganun. Imbis na ang pinapoint natin ay yung katotohanan ng ebanghelyo, parang nagiging palakasan na lang, pahinaan. Versus. Nagiging ganun na lang yung distinctions natin. Pero makikita natin sa mga honest na mga debaters, honest na mga apologists, sa mga genuine na nagsisik ng katotohanan, hindi nila point manalo, ang point nila ma-pinpoint kung ano yung katotohanan na ito nating maabot. At ito yung point natin sa ebanghelyo ng Diyos, sa ebanghelyo ni Kristo, sa ebanghelyo na nakakapagligtas, na hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Yun ang naman sa akin. Salamat. Salamat doon bro sa ni-raise mo para maipakita na ang goal natin ay yung truth ng scripture, na hindi lang siya tungkol sa yung word mo nga ay politicizing, no? Hindi lang siya tungkol sa politicizing. Salamat doon, Arvin, sa mga realizations pati sa mga questions. Very helpful. Welcome. Si Monica, so sa chat, ito yung sabi ni Monica. I remember reading somewhere na yung Latin Vulgate by Jerome ay may errors. One of which ay yung repentance, which translated to do penance, external works. Can we say na it's because of these errors in translation, kaya naging erroneous din ang doctrines na Roman Catholic Church generally. Ayan. So salamat dun, Monica. Hindi ko alam kung may nabasa ako nito, pero hindi ko alam yung specific, pero may mga na pakinggan ako before sa errors ni Jerome.
Kasi si Jerome, by the way, brethren, siya yung nag-translate from Greek to Latin ng Bible. In which sa panahon nila, okay lang yun. Kasi ang mga tao ay, ang words or ang language nila ay Latin. So, tinranslate nila yung original language papunta sa common language. Pero bilang tao, may mga mistakes at may mga errors sa usapin ng translation. So, ito yung sabi ni Monica, na merong error sa usapin ng repentance to do penance. Dahil ba sa error ni Jerome, kaya ganito yung kinahinatnan ng Roman Catholic Church. I would say na it contributes, pero hindi ko masasabi na yun yung kaisa-isang reason. Kung titignan natin sa history ng Roman Catholic Church mula sa early church period, talagang landslide ito na usapin. Very complicated, very masalimuot yung history kung paano nagpatong-patong yung mga errors. May mga times na overemphasize lang ng isang church father yung sacrament, naging sacramentology na sa Roman Catholic Church. In-emphasize lang nila yung holiness bilang isang Christian ni Mary, napunta na ulit sa sa pagiging sinless ni Mary. So, nagkakaroon ng overemphasis sa iba't ibang mga bagay at I believe isa yung usapin ng penance. Isa sa mga naalala ko sa history ng Church Fathers ay yung usapin ng mga confessors. Mga confessors. Bago pa dumating si si Constantine, naalala nyo, nagkaroon lang ng peace ang Christian faith sa Rome nung dumating si Constantine. Pero bago yun, pinipersecute palagi ang mga Christians. At yung mga Christians, yung mga namatay sa persecution, sila yung tinatawag ng martyr. Kung ikaw ay namatay under persecution dahil hindi mo dininay si Jesus, ikaw ay tatawaging martyr. Pero kung ikaw naman hindi mo dininay si Jesus pero nabuhay ka, ang tawag sa iyo ay confessor. You are a confessor. Yung confessor na yun, may isa si Maximus the Confessor. Ibig sabihin, hindi siya namatay, hindi niya dininay si Jesus. Ito yung nakikita natin sa Fox Book of Martyrs. Ito yung nababasa natin sa mga history, mga martyr, mga hindi dininay si Jesus. Pero, may mga tumanggi kay Jesus. May mga nagsasabing Christian sila, pero under persecution, dininay nila si Jesus. Now, after persecution, yung mga nag-deny kay Jesus, bumalik sa church. Pagbalik nila sa church, ito yung big question sa mga churches before. Ang question, tatanggapin ba sila o hindi na? Dinanay nila si Jesus. May mga bishop na nagsasabi, bishop is pastor, bishop means elders. May mga bishop na nagsasabi na hindi na pwede. Hindi na sila pwedeng tanggapin. Kasi dininay nila si Jesus. May mga pastors naman na nagsasabi na tanggapin sila, pero kailangan tanggapin sila dahil bumabalik sila. Hindi ko lang ma-specify, Monica, yung mga prop, yung mismong, pwede ko hanapin ulit yon, yung mismong pangalan. Pero may isang bishop na nagsabi na tatanggapin natin sila, pero kailangan magpakita sila ng fruit of repentance. So, ayan na. Biblical naman yan, di ba? Kailangan may credibility na nag-repent sila. Yun yung sinabi ni John the Baptist. Bear fruit in keeping with repentance. So, pero paano nila patutunayan na nag-repent sila? So, dito na nagkatalo. Dito na nagkaroon ng mga ibang mga superstitions. Dito na throughout history na kailangan may mga gawin ka
at yun yung repentance mo. Hindi na nila na-distinguish yung fruit of repentance doon sa mismong repentance. Kaya very complicated. Maraming nagpatong-patong ng mga practices, traditions na may mga times naman na hindi sila mali, pero later on ay nagiging mali na. So, Jerome contributed, but it's more complicated than one factor. So, follow up doon, Monica. Yes, tama, contributing factor. Ang very interesting kasi doon na hindi nila dinenay. Kasi pag yung sa usapin ng Roman Catholic Church, kinikilala nila na tama yung lahat ng mga naging council before. Kahit na ang dami ng contradictory, kinikilala pa rin nila na tama lahat yon. So, very confusing. Hindi nila sinasabi na, hindi, mali ito. Tapos na doon. So, thank you doon, Monica. Si Deacon Marlon, pwede bang nating sabihin na ang mga ang Roman Catholic Church ay Pelagian? Marami sa mga nominal ay Pelagian. Marami talaga. Katulad ng marami sa mga Protestant churches na hindi converted ay Pelagian. Lahat may mga Pelagian sa loob. Pero sa usapin ng, kaklarify ko sa ibang mga kasama natin, ang ibig sabihin ng Pelagian, naniniwala sila na kaya nilang pumunta sa langit, tanggapin sila ng Diyos sa pamagitan ng sarili nilang gawa, hindi nila kailangan yung biyaya ng Diyos. Yan yung ibig sabihin ng Pelagian. I do not need grace, I can do this on my own. May kakayanan ka na sa sarili mo. Pero by doctrine, hindi Pelagian ang Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, dinedenay nila ang Pelagianism. As a Roman Catholic Church, ang Pelagianism ay isang heresy. Pero matatawag natin na semi-Pelagian kasi diyan hindi na nagkaroon ng usapin ng council sa semi-Pelagianism sa Pelagianism lang. So, pwede natin sabihin na semi-Pelagian ang Roman Catholic Church. Na may gagawin ka, may gagawin ng Diyos, at saka ka maliligtas. Tapos hindi mo pa sure, maligtas ka. Follow up doon, Deacon Marlon. Pwede natin sabihin na semi sila, pero hindi pure na Pelagian. Yes. Sige po, other question at mga comments? Pwede mag-raise ng hand, pwede rin na open ng microphone at mag-chat. Deacon Marlon. Ay, pas observation lang. Bilang isang lumaki sa Roman Catholic na religion, I think majority ng mga Roman Catholic hindi alam yung ganitong klaseng justification by faith. Yes. I mean, yung kanilang justification, hindi pala by faith, justification sa kanilang religion na pinaniniwalaan. More of these people, religious ay ginagawa lang kasi nakasanayan or yun yung kinalakihan. Pero pag in-scrutinize mo
nila ginagawa, nasan si Kristo doon sa kanilang ginagawa. They all believe na parang ang karamihan ng thinking ay universalism, yung yun ang Yes, salvation. tama. Kaya either not sure kung anong say ng Roman Catholic Church about this, yung klase ng ignorance ng karamihan ng mga tao Mm. na nagli-lead din sa, yun nga, naniniwala, yun syempre, Protestant ako, I stand with the doctrine of justification by faith. Kaya pag yung mga tao na share ng justification by faith na doctrine, it is something not just new, but something talaga na, may ganun pala. Kasi iba rin yung Oo. pagkakita nila sa, kumbaga, karamihan lang nang Mm. nakakalam nito yung mga aral talaga eh. Pero, Mm. ayun nga, talaga, Seminarian, ganon. yes, oo nga. Tapos, kaya we cannot blame the people. Parang ang laking problema nito Oo. kasi parang nagpakalat sila ng religion na hindi nila alam ko. Karamihan ng mga tinuruan nila, hindi nila alam yung stand ng mga taong yun. So, my question there is, sino yung mas malaking responsible doon sa ganong problem kung sakaling humarap sila sa Diyos? Mm. Sila na Ah, tuturo, hindi nila kinlaro sa mga tao, pinaniwalaan lang ng mga tao, o yung mga taong yes. tumabay lang din sa uso, or kinalakihan lang, or kaya ang hirap kausap eh, kasi Mm. hindi rin nila alam kung saan nila hinuhugot yung pinaniwalaan nila. Yes. Ano to? Ayun, salamat, Deacon. Kung sino yung mas malaki yung pananagutan, mas malaki yung pananagutan ng nagtuturo. So, ibig sabihin, yun yung sinabi sa James chapter 3, verse 1. Not many of you should become teachers because they will have a greater condemnation. Accountable sila. So, hindi basta-basta na nasa office ng teaching, office ng preaching. Kasi malaki yung double ang accountability nila sa harapan ng Diyos. Therefore, yung Roman Catholic Church at yung mga leaders, yun ang mas accountable sa harapan ng Diyos. Maituturing sa judgment ng Diyos na false teachers sa usapin na to. Yun yung sinabi sa Revelations. The Antichrist, the false prophets, yung false teachers, saka yung mga fallen angels. Iisa ng degree yung inilagay dun sa Revelation. So, may part yung mga sumusunod at accountable sila dahil gusto nilang pakinggan ay kamalian pa rin, pero mas malaki yung accountability ng mga nagtuturo kaysa sa mga tinuturuan. So, sobrang laki ng accountability ng mga teachers ng Roman Catholic Church sa harapan ng Diyos. Kaya I agree doon, Deacon Marlon. Sa totoo lang, maging sila eh. Di ba last time, may si Kuya Bien, yung Roman Catholic defender, nag-agree din siya na hindi talaga lahat natuturuan at na ituturo sa general mass. Pero ang observation ko lang doon, personal observation ko, ay dahil doon sa Vatican II, na magkahalo na yung liberal at conservative sa loob at yung vague na yung words ng Vatican II. Kaya ngayon, ang mga mapapakinggan natin na misa sa Roman Catholic Church, hindi na doctrinal, hindi na theological. Ang madalas na maririnig mo sa misa, moral, parang Pelagian na nga, semi-Pelagian. Hindi mo na maririnig accurately ang gospel. Minsan, politika pa yung binabanggit sa misa, lalo na kapag may eleksyon. So, talagang mali na yung tinuturo. Tapos, ano pa, hindi na sobrang naging subjective sa usapin na yun. So, yun yung resulta ng Vatican II. Kaya mas lumabo, hindi na nga naglalatin ngayon, hindi naman na ituturo ng maayos yung sarili nilang confession. Any follow-up, Deacon Marlon?
Wait lang. Wala na. Ay, sorry. Biglang kinukutkot na ni nung pusa yung isda eh. Anyway, Deacon Marlon, any follow-up po? Wala naman pas. Siguro I think isang majority contributor din doon is yung gaya nga nung naging isa sa mga usapan namin no Sunday na monopolize kasi yung knowledge sa RCC. Um, Sila lang yung dapat na, certain authorities lang yung dapat na mag-interpret ng scriptures. Kaya yung mga tao is, part nun is, nagtitiwala na lang. Kasi sila na yung bahala dyan. Parang, nabi ko nga kay Arvin nun, pag humarap tayo sa Diyos, hindi mo naman sasabihin yung sinabi ni Eva. Hindi na magagana yung ginamit ni Eva at ni Adan. Tinuro nila yung Yes. ahas sa tinuro. Hindi mo pwedeng sabihin, tinuro kasi ng pari ito eh. Tinuro kasi nung parisyon, nung bishop, kasi tinuro ni sino eh. Hindi gagana yun. Kasi kita natin sa Bible yung gumana. So, kaya I think napakalaking accountability rin doon sa mga kanya. Talagang nagsasabi na pagtiwalaan nyo na lang kami, huwag na kayo mag-aaral. Parang gano'n, Yes. napaka-nakakatakot na state. Hindi- Parang nilagay mo yung sarili mo Hindi yung nila encourage ang study. nilagay mo yung soul mo sa kamay ng alam mong kapwa sino eh. Tapos, Yes. ayun, nakakatakot. Hindi nila in-encourage na mag-aral kayo. Pinagkakatiwala nila. Kaya may term na sola ecclesia. Ganun. Kung sa atin, for faith alone, scripture alone, sa kanila, church alone, na kailangan manampalataya na lang sila sa church. Sila na yung bahala. Wala, dito papasok yung doctrine nila ng implicit faith. Hindi kailangang alam mo, basta nananalig ka dun sa tinuturo ng church. Ayan. Kot-kot to ng ulam eh. Ayan, sige po. Any other comment or kala mo hindi pinapakain eh. Sige. Pwede tayo mag-pray. Pwede tayong magbigay ng mga prayer items natin. So, sige, hintay tayo. 1 minute, 10:50. Tapos, pwede na tayong mag-closing prayer. Pwede tayo magbigay ng mga personal prayer items natin. Sige, Deacon, pass.